February, Love Month, mo nang ang atong theme na pod nini nga month is the real beauty and power of God's love. The real beauty and power. Niyon tag real tungod kay karong panahon na kung dili ta nato ni kanunay ipadayag ang gugma sa Ginoo, mahimong ma-redefine ang word nga love labi na karon nga generation. Dili na mao ang iyahang tinuod nga kahulugan og naanay gitawag nga cheap imitation of love. Sa atong society karon lain na ang meaning sa love. Labi na sa mga artista sa Hollywood, misinterpreted. Usab sa mga authors, sa mga books, lain na ang ilahang kahulugan gayud sa love. Tungod kay ang ilahang source sa pag-define ni ana naaman sa kultura, na sa panghitabo. So kung tanawon gid nato asa gyud ang source sa love, gikan man gid na sa Ginoo. Love comes from above. Ang Ginoo gayoy tag-iya ana mo nang we go back to the Bible aron gyud pag rediscover na usab. Necessary gyud karong panahon na to rediscover the beauty of His love. Nadiskubrihan na nato ni kaniadto atong i-rediscover kay dako kay kini kahimuan gayud sa atong kinabuhi, labi na sa atong pagsunod sa iyang mga katuyuan as we move forward sa gi-design sa tua sa Ginoo. Kinahanglan gyud ang power of His love. Mo nang gikuman gyud kanunay nga you have to clothe yourself with the love of Christ. Isulob gyud kanunay ang sapot sa paghigugma ni Kristo. Mo nang tanaw nato karon dinhi ang tinuod gyud the real beauty and power of God's love. Realize or experience again the real love. Una tanaw nato ang text Ephesians 6. This is a prayer of Paul sa mga taga-Efesos nga unta no mao gid unta ni ang ma-experiencehan sa mga Ephesians. Ibasa na kini kaniha og tanaw nato ang una. Atong tanan how to characterize this love. Atong i-describe unsa na nga gugma. Una nga pulo nga malitok gyud. Incredible love. O ganiha giawit ang amazing love. How could it be? Amazing love. So amazing, so incredible. Kita ta sa salida nga incredible hope, tingalahan gyud no. Muna ang gugma sa Ginoo incredible, amazing. Ingon diha sa 1 John 3:1, behold what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore the world knoweth us not, because it knew Him not. What manner? Unsa nga manner sa love ang gibistow sa Father sa tua? What manner? Incredible kaayo, amazing kaayo. Amazing tungod kay ang love nga gipadayag sa Ginoo kanato dinhi, ang tinuod gud nga love, ang real love, makita diha sa una, the degree of sacrifice alang sa iyang gihigugma. Unsa ka dako ang iyahang sakripisyo para sa iyang gihigugma. The next is the degree of unworthiness sa iyang gihigugma. Ang kadako pod sa pagkadili angayan sa gitagaan nini nga gugma. Diya makita ang gugma nga tinud-anay. What manner of love is this? Grabe ang degree sa iyang sacrifice. Grabe pod ang atong pagkaw dili angayan na ani nga gugma. Tungod kay kini nga love, iyahang gi-crush, iyahang gitugyan, iyahang gihatag ang iyahang greatest treasure. Kinsa kini ang iyahang bugtong anak. Asa kita ana nga love so amazing nga iyahang pinaka greatest treasure. Kita unsa may atong pinakabililhon gyud nga gitreasure sa atong heart, bahandi, pamilya, sa pa. Pero iya nang gihatag. Grabe kaayo nga diha siya malipay, diha ang iyang pleasure, gihatag niya. God sent His Son, no? John 3:16. He gave His only Son. Unya makita po na to ang unworthiness sa tao nga gihatagan niya na. Wala no, wala sa tua, walay merit unsa ang tao tungod kana nga labula nagadron sa unsa ang imuhang worthiness. Wala. Gihatag niya because God is good. Gihatag niya because that is His nature. Because God is love. Mo nang nindot kaayo. Gihatag niya ang iyang anak. O kini mahulagway nato ang amazing love sa Ginoo. Diha sa kinabuhi ni Mephibosheth sa Bible. Katong anak ni Jonathan. Pagka matay nila King Saul, si David na naghari. Kung makita nato si Saul, iyan ang kalaban kay gusto man siya patyon. Pero nangita gid siya kinsa pa ang nabilin nga kalahi ni King Saul. Og naa say apo si Mephibosheth. Og asa niya napuyo, iya ging giadtuan og gidala niya. Gidala niya
gi-adapt niya diha sa palasyo nga everyday mukaon siya naa gyud na. Tanaw na to ha, unworthy kay kalaban, unworthy kay lahi sa iyahang mga kalaban, pero gipasaylo. Ug dili lamang gipasaylo, gihimo pagyud nga adopted son, adopted nga naa kanunay sa king's table inikaon ni David. Mao nang gihimo sa tuwa sa Ginoo. Dili ta worthy tungod kay kita rebellious, kita upos kanunay sa iyahang will, kita usahay ginahate siya kay mag-apil-apil sa atong kinabuhi. Pero gi-forgive ta, unya dili lang magi-forgive, gibutang bagid ta sa iyang gingharian. Special, you are a chosen people, a holy nation, peculiar, ninduta, no? Mo nang amazing kayo ang love sa Ginoo, beyond comprehension. How could it be that you, my King, would die for me? See? King pagyud siya, kamatay sa iyahang mga servants. Amazing, no? Incredible love. Dili lamang siya incredible, also it is unbelievable love. Dili gyud matuhuan tungod kay God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Samtang kita enemies pa, Christ died for us. Dili ta katuo nga pakamatyan ta sa Ginoo. Nga ihatag niya ang iyahang one and only Son to save the life of a traitor, no, murderer, abuser. Mao man na kita kung atong tanawon gyud what is sin. With all the privileges nga atong naangkon sa Ginoo, pero kita mo simang gyud, abuse mo nang dili matuhuan nga love, unbelievable. Ikatulo nga description na nga love, frightening. Frightening tungod kay wa nagpasabot nga kahadlukan ang Ginoo, kundili kini nga love good. Grabe kaayo nga gihatag sa tua nga mahadlok ta masakitan. Mahadlok ta nga ma-offend, nga i-hurt ni nga love. Di ba kanang natay hinigugma kayo, babae o asawa, di ba kung love nimo kayo, mahadlok ka nga mawala siya, mahadlok ka nga ma-offend siya. Mao na nga love i-describe na to. Mahadlok ta nga tungod sa pagka nindot ini nga love, mahadlok ta nga ma-offend, ma-wounded, no? Masakitan na nga love. Pinaagi sa atong mga sala. Ana na nga gugma, frightening. Unya lastly kini nga love uncommon, dili siya common tungod kay sa atong gikuan kaniha padayag nga gidemonstrate niya ang love samtang kita mga enemies. He love us bisag siya hated, bisag siya gitratar nga kaaway, pero naglove gyapon, nagpakamatay gyapon si Jesus Christ. Bisag ang atong lifestyle opposite sa iyahang direction, bisag pa ang atong mga words usahay nakapasipa sa iyaha, bisan pa ang iyang ngalan pinagi sa atong mga kasaypanan napasipadan usab, pero siya nagpakamatay diha sa cross. Makita nato nga kana nga love dili common. Dili common na nga love nga kahibaw mo love sa mga unlovely. Dili na common, kita mo love raman ta kung kana gitawag sa tuwa kini nga love, kining needed love. We need love. So ta feel love, feel good, feel ganahan ko sa mga love ta ka. Needed love, dili nga love nga muhatag ra gyud pareha sa love ni Jesus Christ. Nga bisan pag unsa, bisan pag untouchable ka diha, wala kay value sa society, unlovable ka, dautan nga kaayo kana nga love padayon nga nahigugma. Never counting the cost, dili mag-ihap, unya always seeks the welfare sa iyang gihigugma. Utterly unselfish, wa gi pagkasarili, tungod kay never looking for anything in return, no? Wala naga-ask og return kini nga love, always give. Unya wala naga-exploit, kanang wala nag-abuso ba sa iyang gihigugma. Tungod kay nahigugma manggod, abusuhan usahay na ay personal advantage. Unya kini nga love, it will repay kindness kung siya i-hurt. Unya always esteeming others better than himself. Grabe nga love, uncommon. Ato ta sa ikaduha, kini gi-describe na to. Kini ato yung i-calculate, i-measure kini nga love. How to calculate this love? Tinuod yun nga dili gyud ni ma-comprehend. If you are going to calculate or measure the magnitude of this love, dili gyud siya. Pero ang atong text nagaingon si Paul gyud nga iyahang prayer nga may have power together with all the saints to grasp how wide, how long, how high, how deep is the love of Christ. Gusto gyud ni Apostle Paul nga atong matungkad unsa kalalom, kalapad, kataas ang iyahang gugma
kanato. Munang tanong nato how wide, ato lang unsay atong mahibalaan mahitungod sa kalapad siyang gugma. How wide is this love? Ingon diya sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Asa ka lapad iyang gugma, lapad nga moabot gyud sa kinatumyan ining kalibutana. The world mo extend gyud na, walay boundary ang iyang love. Tibuok gyud kalibutan. Luke 24:46-47, He told them, this is what is written, the Christ will suffer and rise from the dead on the third day, and repentance and forgiveness of sins will be preached in His name to all nations, beginning at Jerusalem. To all nations. Muna ang kalapad siyang gugma. To all nations, to all tribes, to all cultures. Walay gipili sa iyang gugma. To all tongues. Unsa mang linitukan nimo diha or language nimo diha, apil ka nga ma-reach out sa gugma sa Ginoo. Mao na kini nga love, taas kay kamot nga mo reach out gyud, hangtod gyud kinatumyan sa kalibutan. Walay gipili nga tao to reach all people, families, friends, neighbors, kabuton na nga gugma. How wide is the love of God? Kini nga love, no, kung atong gitanawon, grabe ang iyang extension to all nations, tribes and cultures. Bantayan nato usahay ma-misinterpret nato kining doctrine of election nga naay gi-elect ang Ginoo nga gipili niya, di na gid mawala gipili gina niya. Mo nay delikado kay usahay ma-misinterpret nga kung naay gipili ang Ginoo kadtong nabilin wa napili. So naay gid gipili pud ang Ginoo nga paingon ngadto sa impierno. Mo nay delikado nga pagtulunan nga bantayan nato karong mga panahon na. Naay gipili ang Ginoo nga dili makabot sa iyahang love. Naay gipili ang Ginoo nga walay chance nga ma-experiencehan ang love sa Ginoo. Mo nang how wide is the love of Christ mo extend gyud ni hangtod gayod sa tanang tao. Ikaduha, how deep is that love? Unsa na kalalom? Ingon diha sa Philippians 2:7-8, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death, even death on the cross. Kana nga gugma misalom gyud sa pinakalalom, pinakaubos siya Ginoo na himong servant para mo reach out ra gyud, para ipafeel lang gid sa tuwa nga gihigugma gid kaniya pag-ayo. The depths of His love. Ingon diha sa Romans 5:8 atong gibasa na ganiha nga while we were still enemies He died. Tun kay kabuton gid niya ang pinakailaluman sa atong sala. Unsa na ka ang imong sitwasyon karon na grabe ng pagkaunlod gyud, no, sa imong kasalanan nga naa ka into deep in sin and darkness. Sawmon gyud ka sa Ginoo diha, kabuton gyud kaniya dito. Mo nang the deep of Christ's love, no matter how deep we sink in sin, siya gyud nagakabot kanato. Iyahang gi-reach si Paul nga the worst sinner, iyahan nang gi-reach out, iyahang giluwas. The most stubborn rebels, ang gilawmon ang gugma sa Ginoo mo penetrate gyud sa kalawmon sa atong heart, kagahi kaayo, hard mo penetrate gyud ang gugma sa Ginoo diha. How deep is the love of Christ? Grabe siya, no, nga gugma nga musalom gyud to the most unlovable, to the hypocrites, to the pretenders. Musalom gina sa dito, dili lamang sa depth sa atong sin, musalom pud siya sa depth sa atong fear. Naata sa ilawom kayo sa atong mga kahadlok, ilawom kayo sa atong mga kasuko, resentment, no, envy, jealousy. Musalom gid ang Ginoo diha kay kabuton kita ug hawason ta niya. How deep, no, is the love of Christ, nga there is no pit so deep that God's love is not deeper still. Walay lalom kaayo nga dili makabot sa Ginoo. Walay lalom kaayo nga dili niya sawmon. Nga walay lalom, no, sa atong kinabuhi nga naata sa pinakalisod kaayo, deep, no, kahadlok kalisod nga naata sa mga problema. Iya gitang sawmon to give us strength, to give us encouragement, to give us hope. Ingana ang kalalom sa gugma sa Ginoo. Sawmon kita niya, kaya kitang hawason, iya kitang i-encourage, iya kitang i-empower. Ingana kalalom ang iyahang gugma nga di kita mawad-an o mutabang kanato. At karon sa hawhay, unsa pod kataas ang gugma sa Dios? Nindot kaayo ang Psalm 36:5. Ingon diha, your love, O Lord, reaches to the heavens, your faithfulness to the skies. Ang gugma sa Ginoo mo abot mo extend pa gyud, no, atos kalangitan.
Ephesians 4:8 to 10 ingon diha, this is why it says, when he ascended on high, he led captives in his train and gave gifts to men. Musaka siya, muna ingon diha sa John 14:1 to 5, ingon siya, ayaw ka mo kahadlok, mulakaw ako, pero mabalik ako. Dito sa puloy-an nga, dalon ta mo dito, nindot ka na nga lugar. Is talking about heaven. Dalon kita niya dito. Muna ang gugma sa Ginoo, dalon kita sa pinakataas kay nga kalipay. Muna yung nga ka nindot ang gugma sa Ginoo, the beauty of His love. Dito kita dalon dili lang diha sa na may expression ron sa mga batanon. I love you to the clouds or I love you to the moon and back. Taasa oy. Pero nindot kaayo ang sa Ginoo kay way makaabot dito sa heaven. Way mayon I love you to the heavens. Wala ang Ginoo ray makahimo niya na. Tun kay iyang gusto gayud nga ang gugma niya mo paingon gid ka sa langit ug makig-uban gid sa ayaha dito sa tumang kalipay. Ingana ang gugma sa Ginoo. Ingana kanindot gayud ang iyang gugma, the beauty of His love. Unya how long? Unsa pud na ka taas? This is in terms of time, eternity. Way katapusan gayud, no? Ingon diha sa Jeremiah 31:3, the Lord appeared to us in the past saying, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with loving kindness. I love you with an everlasting love. Walay katapusan nga paghigugma. Mao gina kung i-mention nimo in terms of time ang gugma sa Ginoo di gina maundang. Wadto kag impierno ikaw ra gyud ang niundang. Ang Ginoo nagpadayon ginagigugma kanato. Di niya gusto gid ang tanan mawala. Past, present, future, maura gina ang gugma sa Ginoo. Hebrews 13:8, He is the same yesterday, today, and forever. Kana nga love permanente gina, di gina siya muhupas. Love never fails ingon diha sa 2 Corinthians 13:12. Unang ang love sa Ginoo sees farther didto gyud sa eternity. Di gina maundang. Upatigbabaw gina bisag makinaunsa na ang kalibutan. Bisag unsa pud imong kalidad. If I speak in tongues of men and of angels but have not love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains but have not love, I am nothing. I give all I possess to the poor and surrender my body to the flames, but have not love, I gain nothing. Ang love makinaunsa, ma-outmodel pa ng faith, hope, bisag unsa ay mong ministries, bisang pag isunog nimo imong lawas, magkinaunsa man ang kalibutan, ma-obsolete man, ma-useless man ang uban diha, ang love remains. Magpabilin ang gugma. Mao nang how long? The love of Christ dili gina siya maundang. The world and its pain, its pleasure mawala kini. Its right and wrongs mawala pud na. Its sorrows and joy will pass away. Pero ang love will remain. Ang gugma sa Ginoo magpabilin gayon. Mao nang how long? Pwede maundang. Lastly, the consequence of this love. Unsay resulta ani sa atong kinabuhi? Sa atong text atong gibasa ganiha nga sa 19, and to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. Ang resulta, filled to the measure of all the fullness of God. Pagkanindot ana nga resulta sa love sa Ginoo sa atong kinabuhi. One, it brings conversion. Makausab, kana nga gugma, makausab gayud. Ingon diha, a new command I give you, love one another as I have loved you, so you must love one another. By this all men will know that you are my disciples if you love one another. Kini nga love makausab gayud ug makita ka na sa mga katawhan nga nakaangkon na nga gugma. Ang nakaangkon og full love sa Ginoo, full measure of His love. Grabe epekto sa mga disipulo. Makita gyud mo nang ang disipulo dili sila ma-recognize kung unsa ang ilang theology or ang ilahang mga ginatuohan. Makita sa ilang paghigugma. Dili makita sa ilahang mga gipanglitok, kundi nailhan sila gayod sa ilahang paghigugma. How they love one another, how they love the lost, how they love the brethren. Mo nang kini nga love makausab gayod kay ang love nga naa kanato attractive kay na, no? Attractive. Men will know. Unay dako nga garantiya karong panahon na dili ang atong pagkarelihiyoso ang garantiya nga we are disciples of the Lord Jesus Christ. But the love nga atong gihatag mo diha makita kung kinsa gayud kita. Mo nang makahatag gid kinig conversion. Mausab gid ang atong panglantaw sa kinabuhi. Kung naa ang love sa Ginoo, mawala ang fear. Kung naay love, walay lust.
kung naay love, it builds up. Mapildi ng mga buhat ni Satanas ka to destroy sa atong kinabuhi. Mao nang kadako nga gamit gayud kanato, kahimuan gayud kining gugma sa Dios nga ni kanato. Ma-realize na to ang gugma sa Ginoo, grabing epekto sa atong kinabuhi. It will lead to spiritual growth, faith formation, no, and character building. Munang it brings conversion and it brings also connection. Ingon diya sa 1 John 4:10 to 11, this is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son as atoning sacrifice for our sins. Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. Kini nga love makakimog connection. Pariha ka nato karon. We are brothers and sisters. Tungod ana nga love, unsay nagbind ka nato? It is the love of God. Kung tinuod gyud nga naka-experience ta nga love, we love one another. Kung naka-experience ta nga love, we mourn to those who mourn, no? Kung naay nasakitan, naay problema atong isig kaigsuon, mabati gid nato na because there is connection. Mo kana naka-connect ka nato ang love sa Ginoo nga niya kanat, no? Ingon diha, we also ought to love one another. Since naa man gid ang love ni Jesus sa atong kinabuhi, it brings connection. We are part of the body. Therefore, kung naay mo hurt sa body, damay gitanan because we are connected. Kung naay pagkinahanglan, we hurt. Mo nang wala gay part sa kinabuhi sa iglesia nga magbahin-bahin. It means na lost ang atong realization sa iyahang love. Na lost ang atong experience sa his love tungod kay nawa na ang connection nga we are already hurting each other. We already walay pagtagad sa atong mga kaigsunan. That is apathy o kana walay connection. Mao nang ang love consequence sa atong kinabuhi, ang gugma sa Ginoo, it brings connection. And lastly, it brings comfort and completeness. Ang love sa Ginoo makahatag kanatog comfort and completeness. Tungkay ang fullness sa Ginoo manaa na kanato. Ingon diha sa John 15:9, as the Father has loved me, so I have loved you. Now remain in my love. Simple lang kaini nga text. Pero kung imo ginang i-experience ang ingon ni Jesus nga as the Father has loved me, kay gihigugma ko pag maayo sa Amahan, pariha na sa pahigugma nako sa imuha. See how the Father loved Jesus. Unsa ang pahigugma sa Father kang Jesus Christ? So great. Mo na iyang gipadayag sa toa. Nga timan-i, gihigugma ta ka. Sama sa pahigugma sa Amahan kanako. Daghay dili assured ana nga love. Daghay dili assured mo na musulod kining insecurities. And many of our problems, most of our problems nowadays, it is because of insecurity. Worry, fear. Dili ta secure sa iyahang love. Mo nang dili ta komportable. Naagi mga kahadlok, kalisod sa atong kinabuhi. Mo nang love brings comfort. Mawala ang mga problema gyud bisag asa sa simbahan, competition, jealousy, mga conflict, kung nana nga love. People need love. Kay bao kita ana. Mo nang daghan gyud sa mga tao, gusto gyud nga higugmaon sila. Mo nang daghay kani mga tao nga tabok-tabok og laing iglesia kay mangita gyud gugma. Mangita gugma sila mga friends sa ilahang mga kauban sa opisina. Mo nang di nila makita, bali na pod. Mo nang kinahanglan gyud ang gugma kung dili ta secure sa gugma sa Ginoo. Mangita gyud taglaing gugma. Mo nang mawala ang mga problema gayud kung naani gugma sa Ginoo tungod kay komportable ta. Dili ta mahadlok, di ta ma-discourage, di ta ma-alone, dili ta feel nga alone nga ikaw lang. Dili pug ka maapektuhan sa mga pagbiay-biay, mga kalisod kay secure ka sa love sa Ginoo sa imuha. Remember nini nga text, uning nindot kay nga text. He who did not spare his own son but gave him up for us all, how will he not also along with him graciously give us all things? Hadlok ta, di ta i-supply sa Ginoo sa atong mga pagkinahanglan. Remember, wag gani niya gi-spare, no? Wag gani niya gipugngan nga ihatag ang iyahang pinaka-treasure nga anak. How much more kan lang imo pagkinahanglan? Kagamay ra niya na di ihatag sa Ginoo. Kanang imo problema kagamay niya na di nasulbaron sa Ginoo. Nga grabe ang iyang gihimo. O magani nag-i-spare ang iyahang pinaka-love nga anak. Secure ta sa love sa Ginoo. Daghang kayog kahimuan, kausaban sa atong makinabuhi. Kung kita gayud naka-experience as fullness sa love sa Ginoo, we will experience His beauty ug ang iyang power. The beauty of it, pagkanindot, ang power, makausab ug makahimo gayud kini og kadaugan sa atong kinabuhi. Mo nang ang di pagila sa Ginoo, ang di pagila sa iyang love or wala na receive in full ang iyahang love. Moning tendency di kita. Mo nang pagkaalaot sa tao, it is a sign, evidence sa atong
kining gitawag nga depravity, kining atong pagka human nature nga grabe ang pagpadayag sa Ginoo pero ang tao di gyud ka feel ana nga love nga nanagid siyang atubangan ang the most lovely, lovable being, nanasayang atubangan ang the most generous being, di pagyud niya malove pag maayo. No mo nang nindot kay itong kinabuhi nga kung ma-experience na to ang love sa Ginoo, sulbad ang tanang problema because we have a lovely, a gracious God, so loving nga mahimo sa atong kinabuhi. It's not anymore hard to worship, hard to serve God. It's hard because wa pa nato na-receive in full ang iyahang love. Pero kung ato ging ma-experience yan and receive in full iyang love, wa gyud makapugong ka nato o makita nato atong kinabuhi nga grabe ka power nga diin makita gayud ang pag-alagad o pahigugma. Bunga sa atong realization nga kita gayud daig musimba mo alagad sa Ginoo unya mo palayo sa sala tungod kay mahadlok ta nga mahugawan, mamansahan, ma-offend, ma-wounded kana nga love. So great, so beautiful, so amazing, so incredible nga gihatag kanato sa Ginoo. Magampo ta.